Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. Pag-usapan natin itong kumakalat na balita sa social media na mala-showbiz na buhay ni Digong. Sino niya yan, Mr. Maravillas? Yan ang kumakalat na na balita ngayon, yung mga rumored girlfriend po na ang sabi, pumunta pa sa dahig. Ayan, sabi dito. Sabi nang nagpost, guwapa chod kaayo ni si Miss Girly Balaba ever since nasa Davao pa siya. Dili siya kabit kay technically dili kasado si Tatay Digong. Dinidefend ng mga supporters. Hindi daw kabit kasi hindi naman kasado. Hindi kasal si Digong. Ang alam natin na, di ba, sa mga lumabas na kwento na nauna, yung pulis, si Colonel Roy Nagarma, after na imarites ni Tulfo, ni Montulfo, yan na alam niya daw, girlfriend ito ni Digong. Sabi ni Montulfo, ngayon, may isa pa pala, konsihal, city councilor. Ito, ang sabi, pumunta pa mga kababayan sa Dahig para bisitahin si Digong doon sa detention cell. Kaya lang hindi man pinapasok kasi hindi man kapamilya. Pero sa mga lumalabas na kwento, mga kababayan, parang accepted sa pamilya. May mga picture with the family. Pati mga kababayan ni yung tunay na asawa, si Zimmerman, may picture sila. Ewan kung alam ng nanay ni Sarah. May picture pati ni Baste at saka ni Sarah. Parang tanggap. Ang hindi tanggap siguro si Anilet. Ikaw niya, Mr. Maravillas, naging marites ka na rin. Yan ang lumalabas dito sa kwento Pag-usapan natin dito sa Life with Dante M. Kasi yun nga po ang format nitong ating podcast. Pag-usapan yung mga buhay-buhay ng ating mga kababayan para may lessons tayong mapulot. Yun ang purpose nito. Hindi natin ito pinopromote ang ganitong uri ng relationship. At kinikwento ko sa inyo para alam ninyo at matatanda na tayo para alam naman natin kung alin yung tama, alin yung mali. Di ba? So, pumunta siya sa Dahig, mga kababayan. Itong si Girly Balaba. Report ito ng Politico News. From CDO, Cagayan de Oro City, with love. Girly Balaba flies to The Hague to show support for Rodi Duterte. Ayan po. Close sila. Talaga niyang kilabot ng mga chika bibsi, Maraming tagahangaan niya si Digong. Malakas ang appeal po. Hanggang ngayon nga po, nakita mo, nung nasa kampanya siya sa pagkapangulo. At ng Pangulo na nga siya po, mga kababayan, yung mga OFWs, pag pumupunta siya sa ibang bansa, pati dito sa Pilipinas, kumakanlong kay Digong at nakikipaglambotsingan po. Yung halik po, lips to lips. Tawang-tawa ka niya, Mr. Maravillas, parang kinokonsinti mo ang ganitong gawain. Hindi naman natin kinokonsinti ang ganito na ori ng gawain. Okay naman sana yung maghanga ka at may payakap-yakap. That is normal. Pero kung lips to lips na po, siguro doon sa babae, sa sobrang paghanga, yung paghalik po sa pisngi, okay lang naman yon. Pero kung lips to lips, may mali siya na yon. Si Digong kasi yung mismong humahalik po ng lips to lips. Sa kanya may mali siya yun. Sa mga nataganga niya, siguro wala naman. Paghanga lang. Kaya lang, may pag take advantage.
May mga pictures po na sana mga kababayan, hindi ito ginagawa. May boundaries, di ba? Hindi dapat ito ginagawa. Public pati, di ba? Hindi magandang alimbawa sa ating mga kabataan. Kaya lang, na-normalize nga po yung ganitong mga gawain during the previous administration. At ngayon, kumakalat pa rin itong mga kwento na nakaabot hanggang dahig. So ito yung balita ngayon sa Politico News. Love knows no distance. Referring dito sa konsihal ng Cagayan de Oro City. Cagayan de Oro City Councilor Joylyn Girly Balaba, rumored girlfriend of former President Rodrigo Duterte, recently flew all the way to The Hague to show support for the detained former leader. Kaya yung anak ni Digong kay Hanilet, nag-react si Kitty. Mamaya, basahin ko sa inyo yung reaction ni Kitty. Kasi, siguro, yung nanay ni Sara, tanggap ni Kitty. Pero kung may iba pa na na-involve, karibal yung kanyang nanay, yun siguro ang di niya tanggap. That is normal, mga kababayan, sa mga anak, siyempre. Bakit niya ganon? Diba? Iba kasi yung values ng mga Duterte. Sabi dito, Balaba, however, was unable to see Duterte due to the International Criminal Court's strict visitation rules. Only lawyers and immediate family members are allowed entry to the ICC detention facility. So, hindi siya makadungaw doon. Si Amy Marcos nga po, na nagpapakilala ng anak ni Digong. Si Amy Marcos, Tatay Digong na rin po ang tawag niya. Kinalimutan pati yung kanyang kapatid. You see, napod kayan digdi sa Bicol. Garian yung nalada na. Niya, Mr. Maravillas, yung gari nalada. Yung lada po ito, sili. Pampaabrigana kasi ito sa amin. Di ba? Pag spicy yung pagkain, lalo kang sasarapan. Nalada. Di ba? So sabi dito, Balaba did the next best thing. Camp out with supporters outside the ICC detention center calling for Duterte's return to the Philippines. A former journalist, she explained her visit was a show of solidarity, expressing concern over 80-year-old Duterte's isolation and its impact on his health. Dating journalist pala, kaya nagka-access kay Digong. Anong panahon siguro, paoro interview habang mayor si Digong. At itong si Digong naman may pagkapilyo pagdating sa babae, hindi man niya tinatago po. Proud nga siya. Diba? Proud na proud. Hindi man nagre-react pagdating sa mga babae. Masayang masaya siya na naliling sa maraming mga babae. Diba? Kasi macho-macho ang pakiramdam niya. Pinag-aagawan, mga kababayan. So sabi dito, as his age, to be isolated niya in a room, it would take a toll on his health. Sabi niya sa isang media interview posted by IFM CDO on Facebook. Mabuti nga yung kalagayan po ni mismong si Digong yung nagsabi na okay siya. Kasi yung facility po ng detention cell sa Dahig, hindi man po tulad ng mga kulungan dito sa Pilipinas. Mas malala pa nga yung naging kulungan po ni tawag dito, dating senador, ngayon ML party list representative Laila de Lima. Mas maganda yung facility. Imagine may library, may gym, may television. Maganda yung mga amenities po. May hospital, mga kababayan, sa likod lang hospital. So asikaso yung dating Pangulong Digong. So napakapalad ni Digong
Kaya baseless yung mga sinasabi nila. Napakapalad niya kasi binigyan siyang pagkakataon to defend himself. Yung mga victims ng extrajudicial killings, hindi yun nabigyan ng pagkakataon na magkaroon siya ng due process. May defend man lang yung sarili. Tama po? Tingnan ninyo. Pati yung rumored girlfriend, nagawa pang mapuntahan. Kaya lang, hindi siya pinapasok kasi di man sa immediate family. So sabi dito, during her visit to The Hague, Balaba also had a chance to meet Duterte's children, Vice President Sara Duterte and Davao City Mayor Baste Duterte, and his ex-wife Elizabeth Zimmerman. The chance encounter with the Dutertes took place during the birthday celebration for BP Sara outside the ICC facility last month. Makikita ninyo mga kababayan, acceptable. May picture sila, pero wala akong nakita. Iwan ko kung mayroon din, kaya lang hindi na-publish. Wala akong nakikitang picture na nasa isang frame si Hanilet, nanay ni Kitty, at saka yung si Zimmerman, yung nanay ni Sara. At mismong si Sara, at saka yung mga anak, mga kapatid, wala tayong nakikitang picture. I-publish nga po ninyo, i-post ninyo dito sa kung mayroon. So parang may distance, medyo hindi sa bagay, nag-joke si Sara na sila daw ni Kitty, wala man silang away. Yung mga nanay-anya namin, mayroon. Tawanan, mga kababayan, yung mga DDS na nandoon sa rally sa The Hague. Sila daw na magkakapatid, wala man silang awa, yung mga nanay lang. Pinag-aagawan si Digo. Yung pangalan pala, Elizabeth, nakalimutan ko. Yung ex-wife na si Elizabeth Zimmerman. The chance encounter with the Dutertes took place during the birthday celebration for BP Sara, doon po sa ICC facility. Outside the ICC facility. So sabi dito, during the recent poll campaign, BP Sara has endorsed the re-election bid of Balaba, even playfully teasing the councilor about her relationship with her dad. She called her mommy and sang a few lines from Barry Manilow's Somewhere Down the Road during a PDP campaign rally in Cagayan de Oro. Tanggap nga. Ang hindi tanggap yata si Hanilet, mga kababayan. Tinawag pa pala sa campaign kahit in-endorse sa kampanya, mga kababayan sa Cagayan de Oro, running for councilor kasi, at nanalo. Tinawag pang mami. You see, mga kababayan, kakaiba itong pamilya gito. Kaya lang hindi pwedeng model para sa Filipino family. Ang model talaga po sa Filipino family, yung ating Pangulo. Walang chicks. Di ba? Intact, mga kababayan, ang family ng ating Pangulong Bongbong. Ito yung dapat na wholesome. Ito yung dapat na tinitingala ng ating mga mamamayang Filipino. Pero yung broken family, magulo. May kasabihan po tayo, mga kababayan, kung hindi mo nga maayos yung family mo, paano mo aayusin yung ating bansa? Kaya magulo yung bansa, mga kababayan. Kasi yung leader, hindi maayos yung family. Yung matitingala ng mga mamamayan, hindi maganda para doon sa leader. Di ba? So sabi dito, back in 2019, Duterte teased Balaba during a Malacanang event, joking about their past and hinting she may have moved on. Ito siya, na-interview pa nga. Si Alma, mayong hapon. Ma'am, when lang ka nakabalik? Ikan sa The Hague, Netherlands. Yabot ko last week, June 4. To be exact, kay iagi mo po sa Cebu. Maganda. Kumusta? Dating Kumusta reporter si pala former to. president? Dili niya po bawal ang
strict ang ICC detention facility. Dili sila magpasunod unless relative kag yung family family member and member of the legal team. So dili wala ta nakasunod dito sa The Hague, but tuwata dito para ipakita nato no ang ato ang suporta kauban ang mga atong mga kababayan na dito sa Netherlands uban pang parte sa Europe kay mo man dali nila na kanitong duol ra ilang atuan ang katungdahing no nagpakita tag suporta nagrepresenta sa mga taga Cagayan de Oro nga nakiduyog ta nga ato ang gihangyo no ang ato ang gobyerno labi na gyud ang mga ICC na ipauli na ato ang former President Figueroa Duterte because it's at his age no kanabang ang to be isolated no ikaw ra isa sa isa ka buok nga sa kwarto and it would take on his health hindi na siguro I mean anybody no ma-feel nila ang kamingaw labi na kabalutan na naata sa laing nasod and lahi ang ilahang weather dito 9 o'clock 10 o'clock sa gabi hayag pa yun so dili ka ma-feel og katulgon kay napa may adlaw ano mo tulog mo napa may adlaw ana bitaw so bugnaw sa pagbuntag pagkaudto mag-init pagkahapon mag-ulan tas dala pagid kusog og hangin pagkagabi bugnaw gyud kaayo erratic ang ilahang weather dito and yung mga local Dutch na mga Pinoy na dito na nag-ingon nga mas ano pa daw very pinibang gloomy ang weather nila pag-abot sa September. So ato yung gusto gyud no mga jita no mga preta na unta ang ato ang former president nga makagawas na. Pero nagka-istorya mo kung siya? Wala. Sige, ingon sa- Although na ay na ato iyahang igsuon nagpahibalutan nga nata dito sa The Hague lang na magpakita support but I was expecting nga dili ko pasulod pero ang ako lang diya is at least lang na the spirit of being there to support our former president o gatong ipahibalo sa iyaha nga wala nato siya gibiyaan wala nato siya gipasagdan sa panahon nga karong panahon nga kinahanglan niya ang ato abang pakita lang nato nga wala nato siya nalimtan wala nato siya gibiyaan ug atong appreciate ang iyahang gibuhat para sa ato ang nasod to panahon nga siya nahimong presidente ang ano lang diha is So very concerned sila sa kalagayan ng ating Pangulo. Never nilang mention yung na mga biktima ng HJK. Yun ang masama doon. Wala silang paki doon sa mga mahihirap, mga kababayan na wala na. That's the problem with supporters ng dating Pangulong Digong. Abnormal kung mag-isip, mga kababayan. Ngayon, ito yung post ni Kitty Duterte, mga kababayan. Anak kay Hanilet. Yan, Veronica Duterte. Sabi niya, it has come to our attention that a certain individual that has formerly worked or has been associated with my father, PRRD, has been making claims about the duties that they have performed for him. Some of the details even include trying to act as his partner in order to gain access and visit him to get information to be used for some unkind purpose. Do your friends know about the inappropriate messages you sent PRRD? Well, your family does. To the certain individual, I am telling you that if my mother has been tolerating your behavior, I will not. Kasi nakita niya, inayaan na maka-access at acceptable nga, hindi lang natin nakita na may picture mga kababayan with Anilet. Talaga siguro hindi pwede pagdating kay Hanilet. Pero pwede kay Elizabeth, kay Basti at saka kay Sarah. May picture Diba? We have totally different temperaments and should you show that audacity you have, you come up to me
I'm not blind, Anya, to my father's ways. In fact, none of us in the family have tried to raise any facades acting like we are pure. I am old enough to comprehend his sentiments toward romantic partnerships, and because I know him, I know who is fooling who. Alam ko niya kung sino yung nanluloko. To the supporters and bloggers, it is not your fault, and I understand that fake news does get around deftly. It is up to you to believe me or not, but more than anyone, I know PRRD best. I am his daughter, his blood. I have the most right to make such claims about what he wants or says. My siblings and the people close to PRRD have been notified about this individual already. They know the truth. They stand with it. I was in The Hague for 3 weeks, yet this person was nowhere to be found, hidden from the cameras and hidden from sight. Iniwas siguro mga kababayan yung babae, yung si Balaba, kasi baka mapag-initan ni Kitty kasi alam na pikon si Kitty. Baka asugurin magkagulo. Di ba? That is a normal emotion, mga kababayan, sa isang bata pa. Lalo't yung babae, karibal ng kanyang nanay. Di ba? Yung kanyang nanay na naging karibal ng unang asawa, wala man siyang magagawa doon. Pero dito sa dinagdagan pa, ayun ang siguro hindi acceptable. Di ba? Sasabi niya, what happened to your guts? The moment I left, and it was only my mother there, you grew the balls again. Why don't you come back to the Philippines so we can exchange words, you and I, without your backer, of course. We urge everyone to be discerning, critical, and skeptical. Take time to validate the claims that you receive from these persons. Do not fall for fake news or claims. Daghang salamat. Kaya nag-react yung mga netizens. Sabi ni Marilo Peralta Laca, as the saying goes, what comes around goes around. Parang di nyo gawain ang gumawa ng winto. And please stop calling your father PRRD because he's not the president anymore. Former president siya. Feeling pangulo pa rin ba, tatay mo? Nagalit yung mga netizens mo. Sabi ni Churchill Castillo Ferrer, sino ba naman tong tinitira ni Wake and Bake? Ayan. Sabi ni Mario Esi, fight this time, Wake and Bake girl. Sabi ni Eileen Advincula, galing ng English, may spokesperson. Sabi ni Susan Jose, nagmamagaling na naman ang bruha. At tayo naman po, naintindihan natin yung feeling ng anak. Siyempre, magsiselos yon para sa kanyang nanay. Si Elizabeth Zimmerman, tanggap na niya. Siyempre, unang-una, nauna yon. Unang asawa. Alangan naman yung unang asawa ng kanyang tatay, hindi niya tanggap. At yung mga kapatid niya sa unang asawa, siya, anak doon kay Hanilet, na pangalawa. Hindi nga natin alam kung pangalawa. Tapos may Yurina Garma pa, mga kababayan. And this time, ito lang yung mga alam natin, apat na sila. Itong City Councilor ng Cagayan de Oro. Di niya, Mr. Maravillas, ang conclusion mo dito sa kwento. Ang masasabi ko na lang po, huwag tularan ang masamang gawain. Tama ba? Huwag wasakin ang pamilya. Iwasan ng ganito, mga kababayan, na mga masalimuot na mga pangyayari. So anyway, post na lang po ninyo yung inyong mga reactions, comments. Kung hindi pa po kayo naka-subscribe dito sa ating channel, sa ating podcast, Life with Dan TN, click subscribe po ninyo. And share naman po ninyo yung ating video sa inyong mga kaibigan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.